Old Cayetano pa, Kompanyero Cayetano. Opo, kaya po, sa husay po nila, sa husay po ng mga matatandang, ibinoto po natin pati yung mga anak nila. 'Di ba si Jingingona, naging senador po si TG Gingona. Angara, naging senador po to si Angara. Cayetano, naging senador po yung dalawang Cayetano. Bilang paghanga. Ngayon, tanong nyo po, sa tingin nyo ba may anak si Soto na magiging senador? Di ba? Ano yung legacy ni Soto? Sa tingin nyo ba may anak si Ping na iboboto nating senador? Malamang hindi natin iboto yung mga yan. Dahil yung legacy ng tatay nila, questionable. Safe na safe si Tatay Badong. Laging may kasunod na ayon kay Erice. Talaga naman ayon kay Congressman Erice yan. Alam nga naman sabihin kong magmarunong ako na ayon sa akin. Ganun po talaga. Ayan po. Hindi po kami sa pag nasanay ka kasi sa academe. Gumamit na ganun. Pag nasanay ka po kasi hindi mo po pwedeng sabihin na bumitaw na, 'di ba? Meron naman, ito yung pagsusuri ko. Ayan, opinion ko, ganun. Pero yung mga facts kasi, dapat talaga otoridad yung kinukot mo dyan. Boss, please enlighten us on yung lang bang consider na makikialam ang ICC sa atin, dun lang sa mga crime against humanity. If yes, pag nakaupo na si Sara sa 2028, edi ipahuli naman natin si BBM sa ICC. Alam nyo ako, ganito yan, no? Ako tinatanong mo, di ba? Ang paniniwala ko, dapat universal. Kung hindi ka naniniwala, halimbawa po, dyan sa Birada, lagi kong sinasabi yan, kasi gusto nila ma-impeach si BBM, pero ayaw nila ma-impeach si BP Sara. Yung okay sila sa impeachment kay BBM, pero ayaw nila ng impeachment para kay BP Sara. Ako universal eh. Kung ayaw ko ng impeachment, ayaw ko kahit sinong impeach. Yung paniniwala ko kasi, hindi po pwede na binoto yan ng mahigit 30 million, tapos sa magpapasya lang, mapa-BBM yan o BP Sara. Hindi ako yung personal na involved eh. Yun lagi ako, kung hindi po pwede yan kay BP Sara, dapat hindi rin ipatupad sa iba. Diba? O katulad yan, ano na nga yung tanong mo? Yung ICC. Hindi po ako naniniwala na may jurisdiction yung ICC. Tapos sasabihin nyo, pag naging presidente si BP Sara, dapat ipakulong natin yung mga kalaban niya sa ICC. Hindi po ako ganun. Ang paniniwala ko po, kung ayaw ko sa ICC, ayaw ko sa ICC. Hindi yung ayaw ko lang sa ICC dahil ngayon. Ayaw ko talaga ng ICC dahil hindi, ayaw ko nung yung batas mo, meron kang batas dito. Yung ICC po, create po yan para sa war crimes. Create po yan para yung mga ganong krimen, international nga eh. Ibig sabihin na international. At least 2 nationality. Ito Pilipino eh, naganap sa Pilipinas. Yung sinasabi nyong perpetrators, Pilipino rin. Bakit tayo magliliti sa ibang bansa? Iba yung batas nila doon. Kaya sa kanila, mali ang pagkondak ng war on drugs. Bakit ka magkukondak ng war on drugs? Legal ang droga. Kung legal ang droga, putya, mali nga naman na. Bakit mo ipagbabawal yung legal? Kaya po pala tahimik si Senator Lito Lapid dahil nakatanggap din. Correct. Pero sa kanya naman, napakorek ako. Iba naman yung kaso ni Lito Lapid. Tumanggap o hindi, hindi po siya last resort, hindi po resort ng ICC. Kung may digmaan, inapi kayo. Yun.
Takbo kayo doon. Wala naman digmaan eh. Hindi gumagana ng korte. Hindi po siya last resort. Ang last resort po natin, Supreme Court. Supreme na nga eh. Pauso lang yan ng gobyernong, etong gobyerno lang na to ang nagpauso ng ICC na yan. Mga dilawan, tapos sinakyan lang ng gobyerno to dahil sa galit nila sa mga Duterte. Hindi po pwedeng last resort. Ang last resort po natin rito sa Pilipinas, sa korte, Supreme Court. Hindi po tayo sakop ng ICC. Si Paulo Marcoleta magiging senador din balang araw kasama na sina Pulong Duterte, Kitty at Baste. Sakaling tumakbo silang senador. Correct. Yan po yung sinasabi nating legacy ng ama. Marami tayong senador, legacy ng ama yan. Tatay Badong, PhD professor na political analyst. Say no to ICC, foreign meddling yan. Correct. Boss Bats, naalala ko yung sinabi ni Senator Marcoleta. Nakita nila yung biktima sa war on drugs pero hindi nila nakita yung milyong Pilipino na nailigtas ni FPRRD sa laban sa droga. Ano yan? Napagtripan ni Duterte? Alam nyo kung ano ang sukatan ko kung tama yung ginagawa ng isang tao? Yung hindi niya ikinayaman yan. Tama ba itong ginagawa ng pinuno nyo? Kung hindi siya yumaman. Kasi lahat nagsasabi para sa bayan, para sa bayan. That's the recourse of the uninitiated. Sir Baz, di makukulong si Bangag kapag di mapalitan si SP Tuta School Bukol. Alam niyo po, after ng termino ni BBM, wala na po siyang immunity. Di ba? Di pwede na po siyang sampahan ng kaso. Ang problema ko kasi diyan sa impeachment, political eh, katulad niyan. Pwedeng ma-impeach na naman si BP Sara. Tignan nyo nga yung comparison ng krimen. Yung krimen na binibintang kay BP Sara ay hindi naman totoong krimen. Sir Buds, yan. Tatay Badong, bawasan mo mga Father Flavi videos sa laptop mo. Coco Pimentel po, legacy din ng ama. Siyempre. Mananalo ba yan ng ano? Kaso yung Supreme Court, mukhang pipi at bingi din. Kahit tinadya ka na ng ICC, okay lang sa Supreme Court. Hindi po okay. Hindi po okay sa Supreme Court yan. Alam, eto naman, no? Yan po yung sa generalization ko eh. Maski po tutol kayo sa Supreme Court sa mga desisyon, hindi po pwede tayo mag-alasoto na yung Supreme Court, pagpabor sa atin, okay tayo sa Supreme Court. Pag hindi pabor yung ginagawa ng Supreme Court, hindi na okay ang Supreme Court. Dapat, wala tayong magagawa. Kinakailangan natin na may panghawakan tayo na, kasi pag pati tayo bumira na sa Supreme Court, ano na, lawless na tayo lahat. Kahit gaano kahit ang isang tao, hindi mo siya pwedeng tanggalan ng karapatang humingi ng legal recourse ang isang Pinoy sa sarili niyang bansa. Correct. Maraming salamat sa iyo, Mocha Princess, sa $5 na pangkape. Hindi para sa bayan, Tatay Badong, para sa bayad. Ayan. Tatay Badong, kung ginalingan ni Pinky Blue Ribbon, pwede pa siya sumipsip kay Inday para maging VP, sure win sana. Di ba? Legacy, kung legacy, eto napakalaki ng chance ni bibihira to eh. Kasi malamang hindi na tayo maulitan ng ganito kalaking kontrobersya ng pagnanakaw.
Alam mo, pinalampas nila yung pwede nila maging legacy ni Tito Soto tsaka ni Ping Lacson. Pero, ang naging legacy nyo tuloy ngayon, kayo yung pilit na nagtatakip sa kabuktutan. Hindi. Kabuktutan. Mocha Princess, Mercy Buko. Yan. Tiway sa pakape. Boss Badong, sino po yung isa na hindi tumanggap ng pera? Ba, hindi ko alam. Kung may impeach ba si BP Sara, no choice na tayo kundi ang pagpilian natin si Lenny at Risa o Tulfo for President. Alam mo na sagot ko rin. Alam mo, Pinas Lakas minsan sana wag kayong sumagot ng alam nyo na yung sagot, di ba? Narito ka nung dinidiscuss ko. Alam niyo po, yun na nga yan ang pinakamalaking pagkakamali ng mga dilawan. Akala nila, eliminate lang nila si BP Sara. Baka mas lalo silang tambakan eh. Di ba? Ngayon pa lang, nagpapasikat umaano na si Pulong. Nakikita na natin ngayon na si Pulong na hindi niya na pinalalagpas yung mga atake sa kanilang mga Duterte. Anytime, pwede si Pulong na humalili sa kanyang kapatid na kandidato ng mga Duterte. Yun na nga yung sinasabi natin, di ba? Hindi po pwede na kung akala nyo ibubuhos ninyo lahat ng laban nyo para ma-eliminate si BP Sara only to find out na marami pa pala siyang kapatid na pwedeng patakbuhin. Di mo ba? Nariyan si Pulong, nariyan din si Baste. Kaya nagsasayang lang po sila ng panahon. At ito po, alam po ninyo, maganda yung sinabi ni Dr. Mata dyan eh. Bakit alanganin na ngayon na pumirma yung maraming congressman, lalo na sa Visayas at Mindanao? Pag pumirma sila sa impeachment ni BP Sara ngayon, hindi na sila makakapangatwiran na kaya kami pumirma dahil sa mga ayo-ayuda. Hindi na nila pwedeng makatwiran yan eh. Magmamarka na yan sa kanila. Mamarkahan na sila. Paano kung hindi nagtagumpay? Nakapirma pa rin sila, di ba? Paano kung hindi nagtagumpay na mapalaya si BP Sara? Imagine niyo, presidente ng Pilipinas, gusto mong i-impeach? Hindi po ganyan mag-isip yung mga congressman natin. Ang mga congressman po natin, laging sumisip-sip kung sino po yung nakaupo sa Malacanang. Boss Badong, ano naman ang masasabi mo sa ladies and gentlemen ni BBM? Babasahin na lang, nagkakamali. Talaga. Tatay Badong, napapansin ko yan, si Pinas Lakas, nang i-intriga. Malakas sa intriga yan eh. Si Pinas. Dalawa lang yan eh. Is either na tinetest niya ako kung gaano talaga ako kagaling. Alam niyo po, hindi na po ako hindi na po ako pumapatol diyan sa magaling ba to si Badong. Kahit na ano po isipin niyo sa akin na bobo ko kung ano. Wala akong pakialam. Ang gusto ko po yung ikagaganda ng aking channel. Gusto ko yung mga tao rito na naliliwanagan sa mga issues. Yung mga intriga na yan, wala sa akin. Alam nyo yung mga hindi insecure, yung mga insecure lang sa pagtawag na bobo sila. Yung mga nagpapanggap na matalino. Pero yung mga matatalino, sabihan mong bobo sila. Puta, tatawanan lang namin kayo. O ayan, dinamay ko na sarili ko. Tatawanan lang namin kayo kasi alimbawa, parang ganito yan eh. Si Aga Mulak ba sasabihan mo na ang pangit mo naman? Puta. Di ba? Ganun po yung epekto nun. Pag sinabihan ninyo na bobo yung matalino,
Para kaming si Aga Mulak na sinabihan nyo na pangit. O si Gabby Concepcion. Ganun lang yun. Kaya wag na kayo. Kala nyo magagalit nyo pa kami dyan sa mga ganyan. Hindi mo masabihin kay Aga Mulak na ang pangit mo. Puta, kahit tatawanan ka lang ni Aga Mulak at ng mga fans ni Aga Mulak. Magagalit siguro. Kaya yung mga pautot nyo na itetest ko to si Badong kung talaga matalino to. Wala akong pakialam. Hindi ko na kinakailangan yung mga test. Nagsasalita ako kung anong gusto kong salita. Boss, kasama kaya si Jody Venecia sa Wisnes wag naman po kasi matagal nang hindi ano yun eh. Matagal na siyang hindi congressman. Pag mga ganyan na ano na natin yan. Kumbaga, not counted na yan ngayon. Tatay Badong, gamitin mo yung kadena ni Bam. Okay, para di mo. Boss, remember sabi ni tatay yan si Inday sobrang maldita niyan. Pero sabi ni Inday sa mabait na tono na salita, kung magpresidente ako sa impyerno ako rin ang presidente. Di ba hinahatak daw, ano sabi ni Inday, hinahatak niyo ako sa impyerno. Pagdating natin sa impyerno, ako pa rin ang presidente. Boss, kasama kaya si Jody Venecia sa wish ni yung anak ni Lacson, 'di ba may issue about semento 'yun? Hindi ko po alam. Ang dami na naman ng mga kaso ng patayan ngayon, Boss Badong. Doon nga ako nagtataka eh sa paano sila humuhugot na umonti ang krimen. Siguro pwede naman sigurong umonti ang krimen. Pero iba pa rin 'yun. Marami sigurong krimen natatala kung krimen nyo, kung tatawagin nyo kasing krimen yung mga tinawag nyong AJK, di ba? Kaya so, magkakaiba tayo ng pananaw dyan.